Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito. Ayan, ang haba. Sabi niya rito ay, ayan, I'm watching from Amman, Jordan. Ayan, shout out na lang sa inyong lahat dyan. Ayan, sa mga ka-crypto natin dyan sa bansang Amman, Jordan. Ayan, sabi niya rito ay isa daw siyang subscriber at silent reader. Ayan. At ang tanong niya rito ay, ask ko lang kung ano po ang update ng Mt. Gox Exchanger. It's time to sell na po ba? Ayan, lahat ng coins ko bago ma-distribute ito sa mga investors. Kasi baka mahuli akong mag-sell kasi sure ako na mag-dump ang market niyan. Kaya, ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay update muna tayo sa nagaganap dito sa Mt. Gox. Ayan, dito kay Mt. Gox. Nitong nakalipas lamang po ng May 28 ay nagkaroon po ng transfer itong si Mt. Gox ng higit 140,000 na Bitcoin. Nagkakalaga po yan ng around $9 billion. Ito po ay kanilang inilipat sa isang unknown address. Kaya yan, mukhang ito po ay parang part ng kanilang creditor repayment plan. Kaya ayan, maliban po rito ay yung malaking transfer na ito ng Bitcoin ay nagdulot po ito ng pagkabahala sa buong crypto market. Kaya nagdulot po ito ng downward pressure, ayan, sa buong crypto market. Kaya ayan, napansin po natin na malamang ay ito po yung isang dahilan kung bakit bumagsak ang buong crypto market ngayon. Ngayon yung repayment ay inaasahan po na makumpleto. Ayan, makumpleto po yan pagsapit ng October 31 ngayong taong 2024. Ngunit posibleng mas maaga po ito. Ayan, na maganap. Ngayon ay ang masasabi ko po rito para kay ka-crypto ay nakadepende po kasi yan sa yung risk tolerance at saka mga financial goals. Ngayon yung pinakatanong niya rito na ayan, kailangan niya na nga bang mag-sell ng kanyang mga coins, ayan, bago ma-distribute ang mga ito sa mga investors. Kasi ayon po sa kanya ay malaki po yung kanyang paniniwala na kapag nangyari po ito ay maaaring mag-dump ang kanyang market. Kaya ang masasabi ko po rito ay ayan, kung magkakaroon na po talaga ng distribution ay talagang masasabi ko rin na mataas ang posibilidad na talagang babagsak ang market nito. Kaya sa madaling salita ay sang-ayon ako na mas magandang i-sell mo na ang iyong mga coins bago pa mahuli ang lahat. Kaya ayan, kasi babagsak po talaga yan. Napaka common sense naman po talaga yan na kung pag nagkaroon ng distribution ay maring mag-cause po ito ng temporary dip. Ayan. Pero yan lamang yung aking sariling opinion rito at maaari po akong magkamali kasi napaka-imposible pong i-predict talaga ang magiging reaction ng market kapag naganap ang kanilang Mt. Gox distribution na ito. Kaya mas makabuti kung ipagpatuloy mo pa ang iyong sariling pagre-research, yan, at pagkonsulta sa iba't ibang mga financial expert. Pero pagdating po sa akin ay yan po yung aking sariling opinion dito. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.